News TV Quick Response Team sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kung saan patuloy ang protesta laban sa gobyerno ng grupo ng mga katutubong lumad. Malayo po ang kanilang nilakbay mga kapuso para iparating sa gobyerno ang kanilang manginaing para sa kapayapaan at iba pa. Matapos magkampo sa Mendiola kagabi, dito naman sila sa Liwasang Bonifacio lumipat para ituloy ang kanilang panawagan. Mananatili raw sila rito hanggang December 10. Hanggang sa mga oras na ito mga kapuso, noong pong oras na tayo ay dumating, ganito po ang sitwasyon sa Liwasang Bonifacio ngayon. Ipakikita ko lamang po yung itsura ng kaliwang bahagi ng Liwasang Bonifacio. Sa harapan po mismo ito ng Post Office Building. Sa akin pong kanan, sa ilalim po ng mga puno na yan, mga kapuso, ay gumawa ng mga makeshift tents at mga pansamantalang matitirhan itong ating mga kababayang katutubong lumad at inaasahan hanggang sa December 10. Yan po ay higit kumulang 3 linggo mula ngayon. Mananatili po sila dyan. Magtutuloy-tuloy po yung kanilang protesta para maiparating ang kanilang hinaing sa gobyerno. Narito po yung bandang gitna ng sitwasyon po ngayon dito sa Liwasang Bonifacio. Kung makikita nyo po, bata, matanda, babae at lalaki, pawang mga kababayan natin mula po sa Mindanao, bumiyahe ng ilang araw at dumating sila rito kagabi. Nandiyan po sila nagka-camp out ngayon. At kanina po nung tayo dumating, pansamantala silang humuhugot ang lakas sa kanilang pagpapahinga. Wala pong aktibidades sa mga oras na ito, pero inaasahan po ang kanilang demonstrasyon at protesta sa mga susunod na araw hanggang December 10. Bago tumulak dito sa Liwasang Bonifacio mga kapuso, nagpalipas muna ng magdamag ang ilang katutubong lumad sa Mendiola sa Maynila. 2 linggo na raw silang naglilibot sa bansa para ihayag ang kanilang pagtutol sa pagkasira umano ng kanilang yaman at kabuhayan sa Mindanao. Narito ang report ni Jay Sabale. Nag-uranda o kanta at sayaw ang ilang lumad kanina. Ang mensahe, palakasin ang pagkakaisa ng kanilang community. Patuloy daw kasing nasisira ang kanilang kabuhayan at likas na yaman ng Mindanao dahil sa pagpasok ng mga tigalabas kung saan kakampi pa raw ito ng gobyerno. Ayon sa kanila, 55 batalyon o 60% ng AFP ang nasa Mindanao ngayon. May pagkakataon pa raw na ang mga sundalo ang nanggigipit sa kanila kasama ang ilang pribadong grupo o individual. Ang ganitong aksyon daw ng pamahalaan ang sisira sa usapang pangkapayapaan sa lupang pangako. Dahil sa pagpasok, pagkawala ng aming mga lupang ninuno, pagkawala ng lupang sinasaka, dahil sa pagpasok ng mga dambuhalang kompanya ng pagmimina, dambuhalang kompanya ng plantasyon, dam at saka iba pa. Pangalawa, dahil sa ganun na kalagayan na gusto ipapasok ng gobyernong Pinoy na development sa Mindanao, ito yung nag-create ng isang kaguluhan sa Mindanao. Bilang protesta nga ay naglunsad sila ng tinatawag na Manilakbay. 2 linggo ng araw ng kanilang pagkilos kung saan nilibot nila ang 3 pangunahing isla ng bansa. Ang mga lumad ng Mindanao ay ang majority ng populasyon sa Mindanao. Nasa 18 tribo ang bumubuo rito. Para sa kanila, hindi mga tigalabas ang dapat makinabang sa kanilang lupa, kundi sila dapat ang magtamasa ng pag-unlad dahil simulat sa pool naman daw ay sila ang nakatira at nag-alaga rito. Kagabi ay nag-set up sila ng tulugan gamit ang lona at kawayan sa kalsada ng Mendiola at dito nagpalipas ng gabi. Kaninang umaga naman, bago ang uranda ay sabay-sabay silang nag-agahan kasama ang mga tiga Southern Tagalog. Suportado ang lumad ng mga tiga Southern Tagalog dahil magkapareho sila ng nararanasang kahirapan sa ilalim ng gobyerno. Sa kanila naman daw ay may 29 na batalyon. 5 araw na taning para dinggin ang aming panawagang mabigyan ng sapat na pagkain ang sambayan ng Pilipino at gayon din maipatupad ang tunay na kapayapaan hindi lamang sa Mindanao, hindi lamang sa Southern Tagalog, maging sa buong bansa. Pasado 7:00 naman ng umaga ay nagmarcha ang mga grupo papunta ng Liwasang Bonifacio para dito naman mag-set up ng kampo. Tatagal ang kanilang pagkilos hanggang December 10 kung saan sa araw din na iyon ay magaganap ang kanilang pinakamalaking pagkilos para sa kapayapaan at pagkain. Jay Sabale, GMA News.